Alright, good day mga bossing. Muli Doc Arman dito sa Moto House. So, ito mga boss, mga master, so ituturo ko lang sa inyo kung paano mag-dismantle o paano hugutin yung makina ng mga ADB 160. So, same lang dito sa mga PCX. So, ang pinagkaiba lang yung kaha. So, i-share ko sa inyo mga bossing, mga master, kung paano tayo pull down o humugot ng engine ng mga 160. So para to sa mga kaibigan natin diyan na mga bagong mekaniko o nagpaplano pa lang na mag-practice o nagpaplano maging magdi-DIY or may plano maging mechanic sa future. So ito, share ko sa inyo paano tayo magbaklas o kahit mag-isa ka lang kahit mag-isa ka lang kaya mong hugutin yung makina ng ADB 160. So, ito yung tricks natin dyan mga sir. Okay? So, kailangan nyo siyempre kailangan nyo ito yung tinatawag na velcro. Ito. Tali. Yan. So, may tali kayo. So, kailangan nyo lang ganito. So, nabibili naman to online. Yung ganyan. Okay. So, ang kailangan nyo lang, ihahang nyo siya sa taas. So, kailangan nakahang. Yan. Tapos sa ilalim naman, kailangan nyo maglagay ng support. So sa ilalim, kailangan nyo maglagay ng, kung meron kayong jack, ito tinatawag ng crocodile jack. Kung hindi naman, may nabibili lang kayo na parang stand, yung platform na nabibili sa Shopee, sa online, sa Lazada meron din. Yung para sa ilalim, para maging support. So kwadrado yun, square type yun. So ito, crocodile yung meron tayo, so yung gagamitin natin. So ito, so pakita ko muna sa inyo kanina yung mga binaklas muna dito. Okay, so ito yung mga kailangan baklasin mga boss. So, siyempre kailangan tanggalin yung box. Okay, so ito mga side covers, itong side lang. So sa left side lang, right side. Itong right side na footboard, tapos ito yung sa ibabaw ng footboard. And so ito lang. Tapos right side na front cover, ito yung sa kanan. Kita nyo may signal light. Yan lang. Tapos, ito left and right ng isa likod. Rear cover. Isa likod na rear cover. So, yung shock, kailangan na rin tanggalin natin. So, optional lang naman kung ayaw nyo tanggalin. Pero ako, mas gusto ko tanggalin para mas mabilis. Para wala nang sasabit doon sa makina pag hinugot. Tapos, syempre, kailangan tanggalin yung muffler. Tapos, ingatan natin, wag maputol or mahahatak yung kanyang cable ng auto sensor. So, wag na nyo kalilimutan. Tapos, ito pa yung ito yung silver na part nung ito sa cover. Tapos yung airbox, so yan ang kailangan natin tanggalin. Okay, balik tayo dito. So ito, sabi ko nga ito hindi na natin tatanggalin tong side na to. Kasi wala naman tayong kailangan galawin dito sa loob nito. Kailangan lang natin ma-access yung bolt dito sa engine support. So, ang humahawak lang ng makina sa chassis natin ay dalawang bolt lang. Itong nandito. Isa, tapos yun nandito sa kabila. So, dalawa lang yung mahawak. So, ito yung engine support. So, yan lang yun. Wala nang iba. Tapos, yung shock na lang sa likod. So, yun lang yung mahawak dito. So, yun lang gagawin natin dito. Kaya hindi na natin kailangan tanggalin kasi pwede na natin ma-access yung bolt. Ayun yung bolt. Okay. So, ganyan lang. So, alisin ko na muna. Pasensyahan nyo na. Pero naluwagan ko na to. Yan. Pakita ko lang sa inyo na hindi na kailangan. Okay. So, hindi na kailangan tanggalin to. Yan. So, dati kasi, nung bago pa lang ako na ginagawa ko yung mga ganitong unit, so, tinatanggal ko rin lahat to. So, medyo matrabaho ng konti. Pero, yun nga. Tanto ko na hindi na kailangan pala. Kasi ito lang naman yung kailangan nalasin. And then, dito sa right side naman. Okay. So, bakit kailangan natin alisin yung cover dito sa right side? Sa kadahilan ng mga boss, mga master, ay ang kanyang stator. Yung stator wire nito, cable, is long wire na. Like, katulad ng mga Honda Beat. Yan. Pero sa mga click, long wire na rin naman yon. Yung nga lang, pwede mo siyang tanggalin. For example dito, pwede mo tanggalin yung stator dito sa mga Honda Click 125. Honda Beat. Dito sa mga 160, hindi pwede siyang matanggal yung stator. Kung halimbawa ayaw mong tanggalin yung wire dito sa main sa ECU,
So dito nyo aalisin. Hindi nyo matatanggal kasi sa inyo to. Sarado. Nakapasok. So yung wire ng stator doon papasok dito. Kaya kita nyo yung wire na yan. So may butas dito. So hindi nyo hindi may iwan yung stator kapag hinugot nyo. So kailangan talaga kailangan nyo tanggalin yung cover dito sa right side. Tapos para ma-access nyo yung wire ng stator natin. So dalawa yan. So ito yung isa. Ito pa yung isa. Nasaan na isa pa? Alright, ito. So bari dalawa. So yung isa dito nakakabit. Yung isa dito naman. Okay, so mahirap kasi pag di nyo tinanggal yung mga kable. Kasi marami pa itong mga, makita nyo yung mga lock. Ayan. So katulad nito, nakalock yan somewhere din eh. Saan ba yan? Dito. Dito siya. Op. Dito. Ayan. Kita nyo? Ayan. May mga lock siya na push tab yan, katulad dito. So nakakabit yan, nakalagay yan dito sa mga butas. So kailangan tanggalin nyo talaga yung cover para matanggal nyo isa-isa. So meron dito, meron pa dito. Okay. So yun lang. Tapos pag natanggal nyo na to, pwede nyo nang atakin yan. Ayan. So ganyan lang yung basic nitong paghuhugot ng stator cable ng mga 160. So kita nyo ang haba, o diba? So diretso yan hanggang dun sa makina. Okay, hanggang dun yan. Okay? So pag natanggal na, tanggalan natin tong kable. So alisin na natin tong bolt ng ating engine support na humahawak sa makina. So yan lang naman yung mahawak. Okay? So okay. Tanggalan natin yung dalawang bolt. So dalawa lang talaga, wala nang iba. Tapos yung shock lang sa likod. Tapos pwede nyo nang hatakin to. So hatakin natin, pakita ko lang sa inyo. Medyo mahirap ng konti. Hatakin ng konti. Okay. Opya. Ayan. Tapos syempre yung mga wire. Ayan. So ingatan lang na hindi mahatak. At siya nga pala, meron pala tong sensor sa likod. Itong sensor ng speed sensor. Yan, nasa likod yan. So wag nyong kalilimutan. Ha? Kasi yun nga. Pag nakalimutan nyo tanggalin to, hinatak nyo, tol po yan, putol. So either pwede nyo naman i-connect, yung nga lang huwag lang mapuputol doon sa mismong main socket. So medyo matrabaho. Pero siyempre iwasan na lang natin na maputol. So kailangan tanggalin nyo na, huwag nyo kalimutan. So mga wire lang naman to, sa mga injector, tapos yung throttle body, tapos yung mga sensor ng medyo mahirap pala to. Medyo pahirapan ng tanggalan ng sensor ng ECT. Nakita nyo yung ECT nya ito. Tinanggal ko na lang. Kasi dito siya nakakabit. Itong part na to. Medyo mahirap tanggalin. So, may bracket pa na nakalagay dito. So, medyo pahirapan. Kaya, diskarte na lang talaga para hindi kayo mahirapan. So, tanggalin nyo na lang. Katulad ang ginawa natin. So, after pag natanggalin nyo yung mga wire, lagay nyo na lang dito. Yan. Pwede nyo lagay muna dito para para safety lang. Para walang mahatak. Okay. Op. Sabi ko nga, double check lagi natin kung may maiiwan. So katulad dito. Ayan, yung socket ng sa oxygen sensor nakalalagay sa bracket. So hugutin natin. Ayan. So hugutin natin, makalimutan na. Ayan, katulad dito, munti ko na rin makalimutan. Okay? Ayan. So lagi natin i-check bago tayo maghuhugot. So kailangan check natin na kung wala nang sasabit na kable. Ayan. Tulad dito, wala na. Okay, pwede na natin hatakin. Ayan. So, kaya tinanggal ko yung shock di sa likod. So, nakita nyo maluwag na. Wala nang sasabit. Pag hinatak nyo. So, ayan. Kita nyo, kahit na isang kamay, kaya hugutin yung makina. Okay? O, ayan. Tapos, kasyo na lang yung wire ng ating stator. Tapos, yun na. Wala. So, hugot na yung makina. Okay. So hugot na. Ayun na. So pinakita ko lang sa inyo mga bossing, mga master. So kahit na one man team ka lang o isa ka lang na gumagawa, kaya nyong hugutin yung makina ng mga ganitong unit.